Kailangan ko siya mabigyan ng DNA test result na positive ang resulta dahil kapag negatibo ang resulta ay babalik ta rin niya ako at kakasuhan sa lahat ng panggugulo na ginawa ko sa kanya. Tawagin niyo na lang po akong Bes at Bogs naman ang itawag niyo kay Boy. 2012 nung magkakilala silang dalawa, 18 years old nung mga panahon na yun si Bes. Gabi-gabi siyang nakikipag-eyeball at nakikipag-inuman, nagkapalagayan silang dalawa ng loob at nagligawan. 3 buwan siyang niligawan ni Bogs at noong March 2013 ay naging sila na. 4 na buwan lang ang itinagal ng kanilang relasyon at sa loob ng 4 na buwan na yon ay hindi man lang siya naipakilala sa pamilya ng boyfriend niya. At kahit 4 na buwan lang ang itinagal ng kanilang relasyon ay sobra niyang minahal si Bogs. August 2013 ay lumipat na sila Bes ng ibang bahay kasama ang kanyang buong pamilya, mga magulang at kapatid. May tradisyon ang kanilang pamilya na sa tuwing November 2 ay ipinagdarasal nila ang kanilang mga kamag-anak na pumanaw na. Kaya kinailangan ni Bes na bumalik sa dati nilang tinitirhan hanggang sa nag-text ang kanyang pinsan sa kanya. Sinabi ng pinsan niya na merong inuman doon sa lugar ng kanyang ex na si Bogs. Kaya niyaya siya ng kanyang pinsan na sumama, 3 raw silang nagpunta kasama ang isa niya pang kaibigan. At doon na nangyari ang mga bagay na hindi naman dapat mangyari dahil sa sobrang kalasingan ni Bes. Paggising kasi ni Bes ay wala na ang kanyang pinsan at ang kasama nilang kaibigan, ang tanging nandun lang ay si Bogs at ang kapatid ni Bogs. Ang bahay kasi na pinag-inuman nila ay bahay mismo ng kapatid ni Bogs. January 2014 ay 2 months nang delay si Bes pero binaliwala niya lang. Dahil sanay naman siya na delay ang kanyang period dahil madalas ay 2 to 3 months bago siya magkaroon. April 2014 nang makonfirm niya na buntis talaga siya kaya agad niyang pinuntahan si Bogs. Pero sobra-sobra ang pagtangging ginawa ni Bogs at sinabi sa kanya na paano mo naman malalaman na sa akin yan hindi naman ako ang gumalaw sa'yo nung gabi na yon. Sobrang nasaktan si Bes sa kanyang mga narinig at ang daming pumasok sa kanyang isip kagaya ng ipaampon niya na lang ang batang nasa kanyang sinapupunan o ipalaglag. July 2014 nang isilang ni Bes ang kanyang munting prinsesa, agad niyang kinontak si Bogs para sabihing nakapanganak na siya. Pero ang tanging sagot lang ni Bogs ay anong pakialam ko dyan, anak ko ba yan? Hindi na lang pinansin ni Bes ang mga sinabi ni Bogs dahil ayaw niyang ma-stress at kapapanganak niya pa lang. December 2014, 5 months na ang kanyang baby nang ito ay biglang magkasakit at maospital ng biglaan. Sobrang naging mahirap ng kanilang sitwasyong mag-ina kaya naisipan ni Bes na humingi ng tulong kay Bogs. Walang-wala na kasing malapitang iba si Bes dahil karamihan ng kanyang mga gamit at pati ang kanilang bahay ay naisanla niya na. Kaya sinubukan niya daw lumapit kay Bogs, hinanap niya daw ito sa kanilang lugar pero kahit anong ikot daw ang gawin niya sa kanilang barangay ay pinagtaguan lang siya ni Bogs. Kaya naisipan ni Bes na lapitan ng mga magulang ni Bogs pati ang kanyang mga tiyahin. Ngunit lahat ng mga kamag-anak ni Bogs na nilapitan ni Bes para hinga ng tulong ay iisa lang ang sinasabi sa kanya. Wala kaming maitutulong sa bata na yan, si Bogs na lang ang kausapin mo. Dumating pa sa punto na minura mismo ni Bogs sa mga magulang ni Bes nang dahil lang sa humihingi sila ng tulong. Kaya ang sabi na lang ng mama ni Bes sa kanya ay hayaan mo na anak, wag mo na silang pilitin. Darating ang panahon na sila naman ang maghahabol para sa anak mo. Taong 2016 nang silang dalawa naman ang nanay niya ang magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Hanggang sa nagdesisyon si Bes na lumayas mismo sa bahay nila kasama ang kanyang anak kahit alam niyang wala naman silang pupuntahan. Kaya naisipan ni Bes na lumapit ulit sa tita ni Bogs at doon humingi ng tulong. Pinakitunguhan naman sila ng maayos at tinanggap ng tita ni Bogs ang kanyang anak at pinapasok sila sa loob ng bahay. At ang sabi pa ng tita ni Bogs ay bakit niya itatanggi ang kanyang anak ay magkamukha silang mag-ama. Hindi niya maipagkakaila na anak niya lang, parang siya yan na naging babae lang. Sabay pinakita daw sa kanya ang mga picture ni Bogs nung bata pa at talagang magkamukha sila ng kanyang anak. Sa ngayon po ay may pamilya na si Bogs, meron na rin siyang isang anak at malaki na rin ang anak ko, 9 years old na po siya ngayon. At ako naman po, Ate Chari, simula na nagkaanak ako, hindi na po ako nagka-jowa dahil natatakot ako na baka mangyari lang sa akin yung nangyari sa akin nung nakaraan. Masaya na po ako ngayon at kontento sa anak ko. Masaya na rin naman ako para kay Bogs at sa pamilya niya. Ang sa akin lang po sana, Ate Chari, sana matulungan niya ako sa pagpapalaki sa anak ko at sustentuhan niya. Bukod po kasi sa wala naman ako maayos na trabaho, ang gusto ko lang pagdating ng panahon na kailangan niya ng karamay ay meron siyang ama at mga kamag-anak na matatakbuhan. Pero paano po mangyayari ang lahat ng ito? Ang gusto niya ay bigyan ko siya ng DNA test result na positive ang resulta. Dahil kung hindi daw siya ang tunay na ama ay babaliktarin niya ako at kakasuhan ng panggugulo ng mga ginawa ko sa kanya. Sobrang mahal po magpa-DNA at hindi ko po talaga afford yun at natatakot din ako kung paano kung maging negative nga ang resulta. Dahil ang sinabi niya sa akin na hindi daw siya ang gumalaw sa akin nung gabing yun. Paano na po yung anak ko? Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ang gusto ko lang po ay matulungan niya ako sa pagpapalaki sa anak ko. Sana po ay mapili ang aking kwento kahit gaano pa katagal ay hihintayin ko. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Doon sa lugar na pinangyarihan, dalawa lang kamo yung nandun, si Bogs at ang kanyang kapatid. Ibig sabihin, isa sa kanilang dalawa yung gumawa sa'yo nun. Kung tutuusin, pwede ngang ikaw ang magdemanda dahil hindi mo alam na nangyari yun eh. Dahil hindi mangyayari yan kung hindi nila sinamantala yung iyong kahinaan at kalas
naglasingan. Pero may pagkukulang ka rin sa parte na yon dahil hindi ka dapat sumasagad ng inom lalo na hindi mo naman gaano kakilala ang iyong mga kaharap at hindi mo alam kung ano yung pinaplano nila sa'yo. Para sa akin kasi dalawa yung ibig sabihin ni Bog. Siguro kaya malakas ang loob niyang sabihin na hindi siya yung tatay ng bata ay dahil baka hindi talaga siya yung tatay. O pwede rin naman na kaya niya sinasabing hindi siya yung ama ay dahil ayaw niya lang panindigan. At itong susunod na sasabihin ko ay hindi po ito payo. Ilalagay ko lang yung sarili ko sa katayuan mo halimbawa sa akin nangyari. Kung napalaki ko na yung anak ko sa loob ng 9 years nang ako lang mag-isa at katuwang ko ang sarili ko mismong pamilya, siguro hindi ko nahahabulin yung tatay niyang walang kwenta. Kasi imagine mo yung 9 years na pinalaki mo siyang mag-isa pero ayaw pa rin tanggapin ng tatay niya. Feeling ko lang naman ite, pero para kay sender siguro secondary na lang yung sustento. Ang gusto niya talaga matanggap yung anak niya bilang pamilya. At baka meron pang ibang paraan para masagot ang iyong mga katanungan. Siguro mas maganda kung lumapit ka talaga sa may alam, hindi sa kagaya kung chismosa lang. Ayoko kasi talagang magmarunong lalo na pag-usapang batas at may kasamang mga bata. Kaya ang maipapayo ko lang sa'yo, siguro lumapit ka sa DSWD o kaya sa Women's Desk. Dahil sila yung mga professional pagdating sa mga ganitong senaryo at sila ang makakapagbigay ng tamang advice para sa'yo. Kaya shoutout muna kay Juliana Isabel del Rosario, Riza Andong Avila, Jolene Calusin Goopio, Maria Elisa Ledesma, Joanna Francesca Tablon. At para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!